Hindi mo pa naririnig ang mga salitang ito at kung narinig mo man, hindi mo pa siguro naranasan. Pero ngayon isusumpa ko sa iyo na kung sisimulan mo ang araw mo sa ganitong pananaw, makikita mong natutupad ang mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Oo, mga pangako na tila imposibleng mangyari, ngunit ang katotohanan ay ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salitang ipinahayag. Ang tanong ko sa iyo, bakit ka patuloy na nagdududa? Bakit ka nagpapadala sa takot at kabiguan ng mga nakaraang karanasan? Lahat tayo ay dumaan sa mga pagsubok, ngunit ito ang tanong na hindi mo pwedeng palampasin. Paano mo sisimulan ang bawat araw mo? Anong pananaw ang dadalhin mo sa araw na ito? Marami sa atin ang gumigising sa umaga na puno ng takot at kaba. Takot sa mga darating na problema, mga paghihirap sa trabaho o kung paano masusustentuhan ng pamilya. Ang mga alalahaning ito ay parang bagyong dumaan sa ating isipan at sa sobrang bilis, hindi na natin nakikita ang kagalakan o ang mga biyaya ng Diyos sa ating buhay. Puno tayo ng takot at hindi natin kayang tanggapin na ang buhay natin ay mayroong plano at layunin sa harap ng lahat ng ito. Pero may isang bagay na nais kong ibahagi sa iyo. Ang Diyos ay may isang pangako na kung babangon ka sa bawat araw na may pananampalataya, makikita mong hindi mo kailangang mag-alala. Dahil siya ang mag-aalaga sa iyo, hindi mo na kailangang mangarag sa pag-aalala dahil ang kanyang mga pangako ay hindi malalabag at hindi kanya pababayaan. Magkakaroon ka ng kapayapaan, hindi dahil sa kalagayan mo, kundi dahil sa kanyang mga salita, ito ang hindi mo pa natutuklasan. Ang bawat araw ay may bagong pagkakataon upang makita ang kamanghamanghang mga pangako ng Diyos. Kung sisimulan mo ang iyong araw na may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya, makikita mo na hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at ang mga pangako niya ay hindi nagtatagal na mga pangarap. Sila ay mga katotohanan na nagsusustento sa atin sa bawat hakbang ng ating buhay. Nakikita mo ba ang mga ito? Hindi mo kailangang maghintay pa sa hinaharap upang maranasan ang kanyang mga biyaya. Ngayon pa lang, maaari mong simulan ang iyong araw sa pag-alala na ang mga pangako ng Diyos ay aktibo at buhay sa iyong buhay. Marahil ang mga nararanasan mong pagsubok ay hindi mo pa lubos na nauunawaan, pero isang bagay ang tiyak, ang Diyos ay kasama mo sa lahat ng ito. Siya ay hindi malayo at hindi kanya pababayaan, kaya anong gagawin mo? Ngayong araw ay magdesisyon kang magtiwala sa kanyang salita at magsimulang makita ang mga himala at biyaya na matagal mo nang hinihintay. Hindi ito isang simpleng pangako, ito ay ang buhay ng Diyos na nakatali sa bawat aspeto ng iyong pagkatao. Hindi ka niya iiwan at ang bawat araw na tatahakin mo ay magiging patunay ng kanyang katapatan sa iyong buhay. Hindi mo ba nararamdaman na ang bawat hakbang mo ay may kasama ng himala? O baka dahil nakatago pa sa mata mo ang mga biyayang iyon, hindi mo pa sila nakikita? Ngayong araw magbago ka. Ibinubukas sa iyo ng Diyos ang pagkakataon upang makatagpo ka ng bagong pananaw sa buhay mo. Kung sisimulan mong yakapin ang kanyang mga pangako, makikita mo ang mga biyaya na matagal mo nang hinihintay. Ang bawat sandali ay magiging isang patutuo ng kanyang kahangahangang katapatan sa iyo. Ang pangako ng Diyos na ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang, ay isa sa mga pinakapayak ngunit pinakamalalim na pangako sa Biblia. Sa simpleng pahayag na ito, makikita natin ang kagalakan at kapayapaan na dulot ng pagiging lubos na tinanggap sa pag-aaruga at pag-aalaga ng Diyos. Hindi ba't ito ang hinahanap natin sa araw-araw? Ang magkaroon ng katiyakan na kahit anong pagsubok ang dumaan, hindi tayo mawawala sa landas. Ngunit, paano ba ito nangyari? Ano ang konteksto ng pangako ng Diyos na ito? Ang pangako na ito ay makikita natin sa aklat ng mga awit, partikular sa awit 23, isang awit na isinulat ni Haring David, isang tao na nagdaan sa matinding pagsubok at paghihirap sa buhay. Isang tao na bago maging hari ay dumaan sa buhay bilang pastol ng mga tupa.
Siya mismo, sa kanyang pagkatao at karanasan, ay nakaranas ng pagiging pinangalagaan ng Diyos, kaya't kaya niyang magtiwala at magbigay ng ganitong uri ng pangako. Si David ay nakaranas ng matinding panganib mula sa pagsubok na dulot ng kanyang pamilya, ang buhay sa kabundukan bilang isang batang pastol, hanggang sa pagtakbo niya mula kay Haring Saul. Ang Diyos ay palaging tapat at magiliw sa kanya. Isa sa mga malupit na karanasan na naaalala ni David ay ang pakiramdam ng pagkakabaon sa mga suliranin. Ngunit lagi niyang naaalala na ang Diyos ay hindi nagtatangi at palaging mag-aalaga. Kaya't sa awit 23, makikita natin ang isang makapangyarihang pahayag na nagsasabing, "Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang." Ano ang ibig sabihin nito sa buhay natin ngayon? Hindi ito nangangahulugang hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok o paghihirap. Ang ibig sabihin nito ay sa bawat hakbang may isang Diyos na hindi tayo iiwan. Siya ang pastol na magdadala sa atin sa mga pastulan ng kapayapaan, magpapalakas sa atin sa oras ng pangangailangan, at magbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang bawat pagsubok. Hindi ako magkukulang. Ito ay isang pangako ng sapat na pag-aalaga, walang kakulangan sa kanyang mga biyaya. Hindi tayo pinababayaan. Ang pangako ng Diyos ay hindi isang ideya lamang. Ito ay isang aktibong relasyon. Hindi lamang siya nagbigay ng pangako, kundi patuloy din niyang tinutupad ito sa bawat aspeto ng ating buhay. Kung ikaw ay ngayon ay dumadaan sa isang matinding krisis, finansyal, emosyonal o kalusugan, ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos na tumulong kay David nung siya ay naglalakbay sa mga bundok, naghahanap ng mga tupa at tinutulungan siya laban sa mga mabagsik na hayop, ay siya ring Diyos na magbibigay sa iyo ng lakas at tulong. At paano ba natin dapat makita ang pangako ng Diyos sa ating buhay? Isang simpleng pagbabago sa pananaw ang kinakailangan. Ang Diyos ay hindi isang malayong nilalang na malapit lang kapag ang lahat ay magaan. Siya ay kasama natin sa bawat hakbang. Kapag tayo ay naglalakad sa gitna ng dilim, siya ang ilaw na magdadala sa atin sa tamang landas. Kapag tayo ay naguguluhan, siya ang gabay. Ang pangako niya ay hindi isang pahayag na matatapos sa isang talata lamang. Ito ay isang relasyon ng pananampalataya at pagkakaroon ng tiwala sa kanyang pangako. Minsan, tayo ay nahulog sa mga bitag ng duda tulad ng mga alalahanin sa hinaharap. Ang takot sa mga susunod na araw ay isang malupit na kalaban. Ngunit ang pangako ng Diyos ay nagsasabing hindi tayo magkukulang. Magkakaroon tayo ng sapat na lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Kung ang Diyos ay nagbigay ng tagumpay kay David, siya rin ay magbibigay ng tagumpay sa atin. Kaya't ano ang dapat nating gawin? Tanggapin natin ang kanyang pangako. Pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa mga pangako ng Diyos at hayaang kanyang pag-aalaga at pagmamahal ang magsustento sa atin sa bawat araw. Kung ikaw ngayon ay dumadaan sa isang matinding pagsubok, ang unang hakbang ay ang sumunod kay David at magtiwala sa Panginoon. Ang Diyos ay hindi magpapabaya sa iyo. Ang mga pangako niya ay tiyak at magaganap sa tamang panahon. Ang kanyang mga plano ay laging mas mataas kaysa sa ating mga plano, at ang kanyang oras ay mas perpekto kaysa sa ating mga inaasahan. Kaya't sa bawat hakbang mo ngayon, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. May isang Diyos na patuloy na magbibigay ng kalinga at mag-aalaga sa iyo. Ang buhay sa kasalukuyan ay puno ng mga hamon at pagsubok. Marami sa atin ang gumigising sa umaga na may kabigatan sa puso, puno ng alalahanin at takot sa mga darating na araw. Ang takot na magkasakit, mawalan ng trabaho, mawalan ng mahal sa buhay, ang mga ito ang mga bagay na hindi natin maiwasan at tila patuloy na sumisikip sa ating mga dibdib. Lahat tayo ay dumadaan sa mga ganitong uri ng pagsubok. Ngunit narito ang tanong, paano mo nakikita ang pangako ng Diyos sa gitna ng lahat ng ito? Sa mga panahon ng kaguluhan, krisis at pangamba, mahirap isipin na ang isang pangako ng Diyos ay may kinalaman sa ating kasalukuyang sitwasyon. Halimbawa,
Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang takot na mawala ng trabaho o ang hindi kasiguruhan sa mga kinabukasan natin, paano nga ba tayo magtiwala na hindi tayo magkukulang? Ngunit ito ang kabutihan ng mga pangako ng Diyos. Ang mga ito ay hindi nauurong sa panahon o kalagayan. Ang pangako niya ay buhay at aktibo sa ating mga buhay ngayon. At ito ang nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa na hindi natitinag. Ang pangako ng Diyos na Siya ang ating pastol at hindi tayo magkukulang ay hindi lamang isang pangako na ibinaba sa atin mula sa langit. Ang pangako na ito ay isang tunay na pag-aalaga na hindi natin nakikita agad, ngunit nararamdaman natin sa mga simpleng bagay sa araw-araw. Pag-isipan mo sa kalagitnaan ng lahat ng iyong problema, hindi ba't may mga pagkakataon pa rin na nararamdaman mong may mga biyayang dumating na hindi mo inaasahan? Ang simpleng pagtulong ng isang kaibigan, isang pirasong pagkain na tumulong sa iyong pangangailangan, o isang tamang salita na dumating sa tamang oras, dahil isang pagpapakita ng Diyos na Siya ay tapat sa Kanyang pangako. Ito ang pinakamahalagang aspeto ng pangako ng Diyos. Ang pagpapakita niya ng kanyang pagkalinga at pagtulong sa mga simpleng bagay na hindi natin madalas napapansin. Sa buhay na puno ng takot at duda, madalas nating nakakaligtaan na ang bawat hakbang ay mayroong mga patnubay at pagpapala mula sa Diyos. Maraming beses na nagiging masyado tayong abala sa mga alalahanin na hindi natin nakikita ang mga biyaya na ipinamamahagi niya sa atin. At ito ang nagiging dahilan kung bakit nararamdaman natin na hindi tayo natutulungan, ngunit hindi ito ang kalagayan na nais ng Diyos na mangyari sa atin. Kung babalikan natin ang mga aral ng Biblia, makikita natin na sa mga panahon ng kaguluhan at krisis, palaging nariyan ang Diyos upang magbigay ng pag-asa at gabay. Kagaya ng mga Israelita na naglakbay sa ilang at sa kabila ng matinding gutom at uhaw, patuloy silang inaalagaan ng Diyos. Ganito rin tayo sa ating mga pagsubok. Ang Diyos ay magbibigay sa atin ng sapat na pag-aalaga, hindi lang para sa ating pangangailangan, kundi para sa ating kaluluwa at kalooban. Kaya't sa bawat araw na ikaw ay gumigising, tanungin mo ang sarili mo, paano ko nakikita ang Diyos na gumagalaw sa aking buhay ngayon? Ang Diyos ay hindi malayo, hindi siya nakatago at hindi siya nakalimot sa pangako niya. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, ang kanyang pangako ay buhay at siya ay kumikilos sa mga hindi mo inaasahang paraan. Sa bawat hakbang, siya ay nariyan upang tulungan ka, gabayan ka at bigyan ka ng lakas upang magpatuloy. Ang kanyang mga pangako ay hindi maglalaho. Patuloy itong magiging gabay sa atin sa lahat ng panahon ng pangangailangan. Ang Panginoon ang iyong pastol at hindi ka magkukulang. Magtiwala ka sa kanyang mga pangako. Kahit na ngayon, sa gitna ng lahat ng iyong pinagdadaanan, makikita mo na may mga paraan ng Diyos upang ipakita ang kanyang pagmamahal at pagkalinga sa iyo. Hindi mo kailangang maghintay pa sa hinaharap upang makita ang mga biyayang ito. Saksi ka na ngayon sa kanyang katapatan. Kung magbubukas ka lamang ng iyong puso at isipan, makikita mo na ang Diyos ay kumikilos sa bawat aspeto ng iyong buhay. Mula sa malalaking pagsubok hanggang sa maliliit na biyaya na madalas hindi mo napapansin. At tandaan mo ito, ang pangako ng Diyos ay hindi batay sa kung anong meron tayo ngayon. Ang kanyang pangako ay isang tiyak na kasiguruhan na siya ay magbibigay sa atin ng sapat at higit pa sa bawat aspeto ng ating buhay. Sa mga oras ng takot at kalungkutan, siya ang magbibigay ng kapayapaan. Sa mga oras ng pagkabigo, siya ang magbibigay ng lakas. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, siya ang magbibigay ng tiwala. Ang bawat pangako ng Diyos ay hindi lang isang salita, ito ay isang buhay na pagtulong at paggabay sa ating lahat. May mga pagkakataon sa ating buhay na hindi natin makita agad kung paano nagiging totoo ang mga pangako ng Diyos. Marami sa atin ang nakakaranas ng matinding pagsubok, pagkatalo, ikalungkutan, sakit at kawalan. At sa mga oras na ito, madalas nating itanong, nasaan ang Diyos sa lahat ng ito? Ngunit sa kabila ng ating mga tanong at alinlangan,
May mga kwento at testimonya ng mga tao na tunay na naranasan ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay at ito ang magpapatibay sa ating pananampalataya. Tulad ng isang kapwa nananampalataya na nakatagpo ng kagalakan at kaligtasan sa pamamagitan ng Diyos sa gitna ng matinding krisis, marami ring buhay na ginabayan ng Panginoon sa kanilang mga pinakamadilim na oras. Isang halimbawa ay si Maria, isang ina na nawalan ng trabaho at ang kanyang pamilya ay dumaan sa matinding hirap. Minsan sa gabi, habang nananalangin siya, pinagmumuni niya ang mga pangako ng Diyos, ngunit tila wala siyang nakikitang pagbabago. Sa kabila ng kanyang hirap, patuloy niyang pinanampalatayanan ng Diyos na tapat sa kanyang salita. Isang araw, nang halos mawalan siya ng pag-asa, isang kaibigan ang dumating at nagsabi ng isang salita ng encouragement na tila ipinadala ng Diyos. Hindi ka nag-iisa, sabi ng kaibigan, ang Diyos ay hindi pa tapos sa iyo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng lakas kay Maria at kalaunan ay nakatagpo siya ng bagong trabaho na nagbigay sa kanya ng sapat na sahod upang matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Hindi lang ito isang simpleng kwento ng pagkahanap ng trabaho. Ito ay patunay ng tapat na pangako ng Diyos na siya ang magbibigay ng sapat na pangangailangan sa oras ng kagipitan. Ang mga ganitong kwento ay nagpapatibay sa atin na ang mga pangako ng Diyos ay buhay at aktibo. Hindi lang ito isang pahayag na nakasulat sa Biblia, kundi isang aktibong pagkilos ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Kung titingnan natin ang kwento ni Maria, makikita natin na kahit sa pinakamatinding pagsubok, hindi siya iniwan ng Diyos. Ang kanyang mga pangako ay hindi nakabase sa ating mga pagkilos o sa ating sitwasyon. Ang mga ito ay nakasalalay sa tapat na kalikasan ng Diyos. Tulad ng sinasabi sa Biblia, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Hindi ibig sabihin nito na hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok. Hindi ibig sabihin nito na hindi tayo haharap sa mga sakit at pagkalugi. Ang ibig sabihin nito ay kahit sa gitna ng lahat ng ito, ang Diyos ay nariyan upang magbigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan, pisikal, emosyonal at espiritual. Siya ang magbibigay sa atin ng lakas upang magpatuloy ng kapayapaan sa ating puso at ng kasiguraduhan na siya ay hindi magpapabaya sa atin. Sa kwento ng bawat isa, makikita natin na ang Diyos ay may plano para sa atin at ang kanyang mga pangako ay hindi magpapabaya. Bawat buhay ay may kanya-kanyang hamon, ngunit hindi ito nangangahulugang tapos na ang lahat. Sino Diyos, sa kanyang pag-ibig at kabutihan, ay patuloy na nagsusustento at magbibigay ng mga biyaya sa tamang panahon. Tinutulungan tayo ng Diyos sa ating mga pinakamadilim na oras. Tinutulungan tayo ng Diyos sa ating pinakamabigat na pagsubok. Tinutulungan tayo ng Diyos sa ating mga tanong at pangarap na hindi pa natutupad. Ang bawat testimonya ng tagumpay at paglago ay isang patunay na ang Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako. Gaya ng sinabi ng isang pastor, ang Diyos ay hindi nag-iisa sa atin sa ating mga pagsubok. Siya ay kasama natin, nagbibigay ng lakas, nagiging ilaw sa ating mga madilim na landas. Ito ay isang paalala na ang mga pangako ng Diyos ay hindi natatapos sa paglitaw ng mga pagsubok, kundi ito ay nagsisimula sa ating pananampalataya sa Kanya. Minsan, kailangan lang natin magtiwala na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating buhay kahit hindi natin ito nakikita agad. Ang ating pananampalataya sa Kanya ay magdadala sa atin sa mga tagumpay at pagpapala na Kanyang ipinagkakaloob. Kung ang Diyos ay tumulong kay Maria, kung ang Diyos ay tinulungan ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa disyertong puno ng pagsubok, ganun din ang gagawin niya sa atin. Ang Diyos ay hindi nagbabalik loob sa Kanyang mga pangako. Patuloy niyang tinutupad ang mga ito sa ating buhay, araw-araw. At kaya, ang pangako ng Diyos ay hindi lang isang nakaraang kwento o isang aral na nabasa sa Biblia. Diyos niya ay buhay, naririyan para sa atin ngayon. At sa bawat hakbang, mararamdaman natin ang Kanyang pagkalinga at pagmamahal.
Sa bawat pangako ng Diyos, hindi lang ito para sa kasalukuyan o sa atin bilang mga individual. Ang mga pangako ng Diyos ay bahagi ng isang mas malawak na plano, isang plano na may kahulugan sa buong sangkatauhan, sa bawat salin-lahi at sa buong kasaysayan. Ang bawat pangako ng Diyos ay may koneksyon sa isang mas malaki at mas malalim na mensahe na nagsasabi sa atin na ang kanyang kabutihan at pagkalinga ay hindi lang limitado sa ating mga buhay ngayon, kundi ito ay bahagi ng mas mataas na layunin na itinakda niya bago pa man tayo ipanganak. Isipin mo ito, ang pangako ng Diyos ay hindi lang simpleng salita na itinapon sa atin upang magbigay pag-asa. Ang mga pangako niya ay bahagi ng isang dakilang plano na ipinahayag sa mga propesya sa buong Biblia, mula sa mga aklat ng Isaias, Jeremias, Daniel at maging sa Apokalipsis. Ang mga propesiyang ito ay hindi lamang tumutukoy sa mga kaganapan sa nakaraan, kundi may kaugnayan din sa mga nangyayari ngayon at sa mga mangyayari pa sa hinaharap. Ang bawat pangako ng Diyos ay isang piraso ng puzzle sa mas malaking larawan ng kanyang kaharian, tulad ng mga propesya ni Isaias na nagsasabing ang Diyos ay magpapadala ng isang tagapagligtas upang magligtas sa kanyang mga tao. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang para sa isang lahi o isang panahon. Ang mga ito ay tinutupad sa bawat yugto ng kasaysayan. Nang dumating si Jesus, siya ang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa buong mundo. Ang kanyang pagdating at buhay ay isang pagpapakita ng katuparan ng mga propesiya, at ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay nagbigay ng daan para sa kaligtasan ng lahat, hindi lamang ng mga Israelita kundi ng buong sangkatauhan. Ang mga pangako ng Diyos ay patuloy na tapat sa kanyang plano na ipinagkaloob mula pa sa simula ng lahat ng bagay. At sa kasalukuyan, ang mga pangako ng Diyos ay may kinalaman sa atin bilang mga individual, ngunit ang mga ito ay may mas malalim na kahulugan sa ating buong lahi at sa ating kaligtasan. Kung paano ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako kay Abraham at sa mga anak ni Israel, ganun din siya ay tapat sa kanyang mga pangako sa atin. Ang mga na ito ay hindi nauurong, hindi nagbabago. Ang mga ito ay mga salita na nagbibigay gabay, lakas at pag-asa sa mga oras ng pangangailangan. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi titigil sa atin. Yun ay mga diktuay sumipot sa ating mga anak, sa ating mga apo, at sa mga susunod pang henerasyon. Sa bawat pangako ng Diyos, makikita natin ang kanyang katapatan hindi lamang sa ating mga buhay, kundi pati na rin sa buhay ng buong sangkatauhan. Kaya, kapag ang Diyos ay nagsabi ng, "Huwag kayong matakot, ako ay kasama ninyo," hindi lang ito pangako para sa isang individual, kundi isang pangako para sa buong mundo. Isang pangako na magsisilbing gabay sa bawat henerasyon, magbibigay lakas sa kanila sa mga pagsubok, at maghahatid sa kanila ng pag-asa sa mga panahon ng dilim. Sa kabila ng mga pagsubok, ang pangako ng Diyos ay buhay at aktibo sa bawat isa sa atin. Nakikita natin ito sa ating mga buhay at sa mga buhay ng mga nakapaligid sa atin. Minsan, ang kanyang mga pangako ay hindi agad natutupad sa ating mga inaasahan, ngunit laging may dahilan, laging may layunin. Sa bawat pagdanas ng pagsubok, ang Diyos ay nagbibigay ng lakas upang magpatuloy, at sa tamang panahon, makikita natin kung paano ang kanyang mga pangako ay nagiging totoo. Ang kanyang mga pangako ay tapat at patuloy niyang ipinapaabot ang mga ito sa atin sa bawat hakbang ng ating buhay. Kapag binabalikan natin ang mga pangako ng Diyos sa Biblia, makikita natin na hindi ito limitado sa mga nakaraan. Ang mga Testamentos patuloy na may bisa at ang mga ito ay may kinalaman sa ating kasalukuyang buhay. Ang Diyos na nagtupad ng kanyang mga pangako sa nakaraan ay siya ring Diyos na tutuparin ang kanyang mga pangako sa hinaharap. Minsan hindi natin agad makita ang kabuuan ng plano, ngunit ang tiwala sa Diyos ay magdadala sa atin sa tamang pag-unawa. Kaya't ang mga pangako niya ay hindi lamang para sa atin ngayon. Sila ay para sa bawat henerasyon, para sa buong sangkatauhan.
at para sa lahat ng mga naglalakbay sa daan patungo sa kanyang kaharian. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi natatapos sa ating mga nararamdaman o nakikita. Ang mga ito ay bahagi ng mas malaking plano na hindi matitinag. At ang bawat hakbang na tinatahak natin ngayon ay isang patunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Ang kanyang mga pangako ay hindi mawawala. Sila ay nagsusustento sa atin, tinutulungan tayo, at higit sa lahat, binibigyan tayo ng pag-asa na sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan, ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang, mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Bakit nga ba ganito? Kung ang Diyos ay may pangako, bakit nga ba parang hindi ito natutupad sa buhay natin? Ang mga pangako ng Diyos na ipinahayag sa atin sa kanyang salita ay dapat magbigay sa atin ng tiwala at pag-asa. Ngunit bakit may mga pagkakataong parang hindi natin nakikita ang katuparan ng mga iyon? Marahil ito ang ilan sa mga tanong na lumilitaw sa iyong isipan, lalo na kapag ang mga pagsubok ay tila mas malalaki kaysa sa mga pangako ng Diyos. Paano mo nga ba tatanggapin na may plano ang Diyos para sa iyong buhay kung minsan ay tila siya ay tahimik? Na parang hindi tumutugon sa iyong mga dasal at hinagpis. Hindi ito isang bagong tanong. Maging ang mga dakilang tao ng Diyos tulad ni Job, Jeremias at Habakuke ay nagtanong din sa Diyos, "Bakit, Panginoon? Bakit ito nangyayari? Bakit tila napakahirap at hindi ko na nakikita ang iyong mga kamay na kumikilos?" At hindi lamang ito mga tanong ng mga tao noong unang panahon. Ito rin ang tanong ng marami sa atin ngayon. Bakit ang mga pangako ng Diyos ay parang matagal bago matupad? Bakit tila may mga pagkakataong ang Diyos ay tahimik na hindi tumutugon sa ating mga pagsamo? Kahit na ang mga tanong na ito ay hindi madaling sagutin, ito ay isang parte ng ating pananampalataya. Ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos kahit na hindi natin nakikita ang kanyang kumikilos. Mahalaga na maunawaan natin na mayroong pagkakaiba sa pagitan ng ating oras at ang oras ng Diyos. Ang ating pananaw sa mga pangako ng Diyos ay laging nakabase sa kung ano ang nakikita natin ngayon. Ang ating mga kalagayan, ang ating mga pangangailangan at ang ating mga pagnanais. Ngunit ang Diyos ay hindi limitado sa ating pagtingin. Siya ay kumikilos ayon sa kanyang sariling oras. At ang kanyang mga pangako ay natutupad sa pinakamainam na panahon. Tandaan mo na kahit na nagdududa ka, ang Diyos ay tapat. Hindi niya tayo pababayaan. Kung titingnan mo ang mga kwento ng mga tao sa Biblia, makikita mo na may mga pangako ang Diyos na inantay ng mga tao ng maraming taon bago natupad. Ang pangako kay Abraham ng isang anak na matagal niyang hinintay ay isang magandang halimbawa. Si Abraham sa kabila ng kanyang edad ay naniwala sa pangako ng Diyos at sa tamang panahon, ipinanganak si Isaac. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay at madalas siyang tinukso ng kanyang sariling mga pangarap at pangarap ng mga tao sa paligid niya, pero hindi siya nagbago ng pananampalataya sa Diyos. Naghintay siya at natupad ang pangako sa tamang panahon. Ganoon din ang kwento ni Jose. Pinagdaanan niya ang matinding pagsubok, ipinagkanulo ng kanyang mga kapatid, ipinagbili bilang alipin, ikinulong ng hindi makatarungang akusasyon. Hindi madali ang kanyang buhay, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Sa huli, si Jose ay naging isang makapangyarihang leader sa Ehipto at ang kanyang mga pangarap ay natupad. At sa pamamagitan ng kanyang buhay, iniligtas ang kanyang pamilya mula sa taggutom. Sa mga kwentong ito, makikita natin na ang mga pangako ng Diyos ay hindi palaging natutupad agad. Ngunit ang Diyos ay tapat sa bawat pangako niya. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago at siya ay kumikilos sa mga oras na kanyang itinakda. May mga pagkakataon na ang ating pananampalataya ay sinusubok. May mga sandali ng paghihirap na parabang ang mga pangako ng Diyos ay napakamalayo. Ngunit kahit na ang ating mga mata ay hindi nakikita ang tugon, ito ay hindi nangangahulugan na ang Diyos ay hindi kumikilos.
Minsan, ang mga pangako niya ay natutupad sa mga paraan na hindi natin inaasahan. Ang isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya ay ang pagtanggap na ang oras ng Diyos ay perpekto. Bawat pangako ay natutupad sa kanyang mga kondisyon, hindi sa ating mga kondisyon. Kaya't kahit na tila walang nangyayari sa ating buhay, hindi ito nangangahulugan na wala na ang Diyos. Ang kanyang mga pangako ay hindi nawawala o napapabayaan. Sa bawat hakbang ng buhay mo, siya ay kumikilos at ang kanyang mga pangako ay patuloy na nagiging totoo sa tamang panahon. Ito ang nakatago sa likod ng bawat delay o pagkaantala. Ang Diyos ay hindi nawawala sa ating mga buhay. Siya ay nariyan, nagtutulungan at pinapalakas tayo upang maghintay. Lahat ng mga pangako ng Diyos ay tapat at siya ay hindi kailanman magiging huli sa kanyang plano. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago at kung nananatili tayong tapat at nagtitiwala, makikita natin ang katuparan ng mga iyon ng mas malaki at mas kahanga-hangang paraan kaysa sa inaasahan natin. At habang nagdududa tayo, tandaan natin na may mga dahilan ang Diyos kung bakit may mga pagkakataong ipinagpapaliban ang kanyang mga pangako. Maaring kailanganin niyang gumamit ng oras upang ihanda tayo, upang tayo ay maging mas matibay sa ating pananampalataya, at upang ang kanyang plano ay maganap ayon sa kanyang layunin. Kaya't habang nag-aalangan tayo at naghihintay, ang ating pananampalataya ay dahan-dahang nagpapalakas. Ang Diyos ay hindi nagtatagal sa kanyang pangako. Patuloy ang kanyang pagkilos at sa tamang oras, ang lahat ng kanyang sinabi ay matutupad. Minsan napakahirap intindihin kung paano natin maisasabuhay ang mga pangako ng Diyos. Parang napaka-abstrakto nila o kaya naman parang imposibleng mangyari sa ating sitwasyon. Ang dulusada ni Ilpanjaon ng aking pastor, hindi ako magkukulang, ay madalas nating marinig. Ngunit paano nga ba ito magiging totoo sa araw-araw na buhay natin? Ano ba ang kailangan nating gawin upang ang mga pangako ng Diyos ay maging buhay at aktibo sa ating mga puso at isipan? Iskaybe sa same hakbang na maaari mong gawin ay ang pagbabago ng iyong pananaw. Kung patuloy mong iniisip na ang mga pangako ng Diyos ay malayo at imposibleng mangyari, mahihirapan kang maranasan ang mga biyaya at kagalakan na dala ng kanyang mga salita. Ang unang hakbang upang maisabuhay ang kanyang mga pangako ay ang pagtanggap na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at siya ay magbibigay ng tamang panahon at kalakasan para sa iyo. Kapag sinabi ng Diyos na huwag kang matakot, hindi kita pababayaan, hindi ito isang pahayag na malayo sa realidad. Ito ay isang tapat na salita na nangangako ng kalakasan at gabay mula sa Kanya sa lahat ng oras. Ang ikalawang hakbang ay ang regular na pagninilay at pag-aalala sa Kanyang mga pangako. Ipagpatuloy mong basahin ang Biblia at pagnilayan ng mga salita ng Diyos. Halimbawa, araw-araw mong basahin ang Awit 23:1, "Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang." Gamitin mo ito bilang paalala na sa bawat hakbang mo sa buhay, nariyan ang Diyos upang magbigay ng sapat sa iyong pangangailangan. Ang pagbabasa at pagmumuni-muni sa kanyang mga salita ay magbibigay lakas at magpapalalim ng iyong pananampalataya. Sa mga oras ng takot at pagkabahala, ang mga pangako ng Diyos ay magsisilbing gabay at magbibigay ng kalmado sa iyong puso. Ikatlo, mahalaga ang aktibong pagdarasal at pagkakaroon ng komunikasyon sa Diyos. Hindi sapat na alam mo lang ang mga pangako niya. Kailangan mo rin itong dalhin sa Kanya sa pamamagitan ng taimtim na panalangin. Halimbawa, kung ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok, maaari mong sabihin sa Diyos, "Panginoon, naniniwala ako sa iyong pangako na hindi mo ako pababayaan. Sa oras ng pangangailangan, tinatanggap ko ang iyong tulong at gabay." Ang iyong panalangin ay hindi lamang isang pahayag ng iyong pangangailangan, kundi isang pagpapahayag ng iyong tiwala sa Diyos na siya ay tapat at magpapasirihan. Isa pang mahalagang hakbang ay ang pagpapakumbaba at pagtanggap na ang kanyang mga
Pangako ay natutupad ayon sa kanyang kalooban at hindi ayon sa ating mga plano. Minsan, gusto natin na mangyari agad ang mga bagay, ngunit ang Diyos ay may tamang panahon para sa lahat. Ang pagiging handa na maghintay at magtiwala na ang lahat ay ayon sa plano ng Diyos ay isang hakbang patungo sa pag-akap sa kanyang mga pangako. Gaya ng nangyari kay Abraham na inantay ang katuparan ng pangako ng Diyos ng maraming taon at hindi siya nawalan ng pananampalataya. Ganon din tayo, kailangan nating maghintay, magtiwala at patuloy na magtiyaga kahit na may mga panahon ng pagsubok. Huwag ding kalimutan na i-apply ang mga pangako ng Diyos sa iyong araw-araw na buhay. Kung ikaw ay nag-aalala tungkol sa iyong trabaho, tandaan mo ang pangako ng Diyos na Siya ang magbibigay ng sapat na pangangailangan. Kung ikaw ay may sakit, magtiwala ka sa kanyang pangako ng kalusugan at paghilom. Kung ikaw ay may mga pinagdadaanan sa pamilya o relasyon, manalig ka sa kanyang pangako na Siya ay mag-aalaga at magpapalakas sa iyong buhay. Ang iyong mga pangako ng Diyos ay hindi lamang mga salita, kundi sila ay mga gabay na dapat isabuhay at i-apply sa ating araw-araw na buhay. Huwag mong hayaan na ang mga pagsubok ay maging dahilan upang mawalan ka ng pananampalataya. Sa halip, gawin mong pagkakataon ang mga pagsubok upang patibayin ang iyong tiwala sa Diyos. Panghuli, laging magpasalamat sa Diyos. Ang pasasalamat ay isang malakas na kasangkapan upang maranasan ang kanyang mga pangako. Habang patuloy kang nagpapasalamat sa mga biyaya na natamo mo, ikaw ay nagiging mas sensitibo sa mga pangako ng Diyos na natutupad sa iyong buhay. Kapag natutunan mong magpasalamat, lalo mong mararamdaman ang presensya ng Diyos sa iyong buhay at mas madali mong makikita ang kanyang mga biyaya sa bawat araw. Sa lahat ng ito, ang layunin ay maging buhay ang mga pangako ng Diyos sa iyong puso at isipan. Hindi ito isang pilit na proseso. Ito ay isang hakbang ng pananampalataya. Habang binibigyan mo ng halaga at pagpapahalaga ang mga pangako ng Diyos, mas madali mo itong mararanasan sa iyong buhay. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Sa bawat hakbang ng buhay mo, tandaan mo, ang Diyos ay tapat at ang kanyang mga pangako ay magaganap sa tamang panahon. Ngayon, hinihikayat kita na tumayo sa pananampalataya at tanggapin ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Hindi lang ito isang simpleng paalala. Ito ay isang pagtawag, isang pagkakataon para sa iyo na ipakita ang iyong pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Ang mga pangako ng Diyos ay tapat at Siya ay tapat sa kanyang mga salita. Ngunit ang tanong ay, handa ka bang tanggapin at gawing totoo ang mga ito sa iyong buhay? Ang oras na ito, ang sandaling ito, ay ang iyong pagkakataon para magbigay ng tugon sa kanyang tawag at ipakita ang iyong pananampalataya. Hindi mo na kailangang maghintay pa. Ngayon na ang tamang oras upang magdasal at magtiwala sa kanyang mga pangako. Tumahimik ka sandali, isara ang iyong mga mata at ilagay mo ang iyong mga kamay sa iyong dibdib. Damhin mo ang presensya ng Diyos na lumalapit sa iyong buhay. Sabihin sa Kanya, Panginoon, inaangkin ko ang iyong mga pangako. Pinapakinggan ko ang iyong salita at inaasahan ko na matutupad ang mga ito sa aking buhay. Sabihin mo ito mula sa iyong puso, mula sa iyong kaluluwa. Ito ang oras na magtiwala ka na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi isang bagay na malayo o mahirap abutin. Ito, friend, buhay, asles ng Diyos na maging aktibo ito sa iyong buhay ngayon. Ang Diyos ay hindi natutulog, hindi siya abala sa ibang bagay. Siya ay nandiyan at siya ay nakikinig sa iyong mga panalangin. Ang kanyang mga pangako ay para sa iyo ngayon. Hindi mo kailangang maghintay pa sa ibang panahon. Ngayon na ang tamang oras upang tanggapin ang kanyang kabutihan at pag-aalaga sa iyong buhay. Kaya't ipagdasal mo at sabayan mo ako sa pananampalataya. Ang oras ng Diyos ay laging perpekto. At kahit na may mga pagkakataong tila ang mga pangako niya ay natatagalan, hindi ibig sabihin nito na siya ay hindi kumikilos. Huwag mong hayaan na ang iyong mga alalahanin at takot ay humadlang sa iyong pananampalataya. Sa bawat hakbang na tinatahak mo, si Diyos ay kasama mo.
Kaya't ngayon, ipagdasal mo ito ng tapat. Sabihin mo sa Diyos na tanggapin mo ang kanyang pangako ng kapayapaan, kaligtasan at pag-aalaga. Ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya at maniwala na Siya ay tapat sa Kanyang mga salita. Marami sa atin ang natatakot na magtiwala. Natatakot tayo na baka hindi maganap ang mga pangako. Ngunit ang Diyos ay hindi nagtatagal sa Kanyang mga salita. Siya ay tapat at ang Kanyang mga pangako ay natutupad sa Kanyang tamang panahon. Kaya't ngayong oras na ito, huwag mong hayaang manatili ka sa iyong takot. Tumanggap ka ng lakas at tiwala mula sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng aking alalahanin. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay at naniniwala ako na tutulungan mo ako sa bawat hakbang. Huwag mong hayaan na ang iyong pangarap ay manatiling pangarap lamang. Ang gwani pangako ng Diyos ay para sa iyo at ngayon na ang tamang oras upang tumanggap. Habang ginagawa mo ito, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa iyong panalangin. Siya ay naroroon sa bawat hakbang mo. Ang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako ay naroroon sa iyong buhay at siya ay gumagalaw sa mga oras na hindi mo pa siya nakikita. Kaya't manalig ka at tanggapin mo ang kanyang mga biyaya. Hindi mo kailangang maghintay pa sa hinaharap para maranasan ang kanyang pagmamahal. Ngayong oras, magsimula kang maranasan ang pag-akap ng Diyos sa iyong buhay. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi malayo. Siya ay malapit sa atin. Kapag tayo ay nagtiwala at nagdasal, siya ay magbibigay ng lakas, ng pag-asa at ng kapayapaan. Huwag mong kalimutan na magtiwala sa Kanya. 100% na ang Diyos ay tapat at siya ay magbibigay sa iyo ng lahat ng iyong pangangailangan. Huwag mong gawing dahilan ang takot o ang mga pagsubok upang hindi magtiwala. Ngayon, umasa ka na matatanggap mo ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Huwag mong gawing daan ang mga alalahanin. Tumanggap ka na ngayon at magtiwala ka na ang Diyos ay kikilos sa iyong buhay. Ipinapaabot ko sa iyo ngayon ang isang tawag, isang paanyaya upang magsama-sama tayo sa panalangin. Tumahimik ka, isara ang iyong mga mata at maglaan ng oras para magpahinga sa presensya ng Diyos. Ilagay ang iyong mga kamay sa iyong puso at damhin mo ang bawat salita ng panalangin na ito na magmumula sa iyong kaluluwa. Hindi ka nag-iisa, marami tayong nagkakasama sa pananampalataya at ngayon ay ang pagkakataon mo upang tanggapin ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Panginoon, salamat sa iyong walang katapusang kabutihan at pagmamahal. Salamat na ikaw ay tapat at makapangyarihan. Salamat na sa kabila ng lahat ng aming pinagdadaanan, ang iyong mga pangako ay tapat at tiyak. Ngayon, Panginoon, kami ay nagsasama-sama sa pananampalataya upang ipahayag ang aming tiwala sa iyong mga salita. Naniniwala kami na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan sa lahat ng aming pagsubok. Kami ay humihingi ng iyong gabay at lakas sa mga oras ng pangangailangan. O Diyos, ikaw ang magbibigay sa amin ng sapat na lakas. Ikaw ang magbibigay ng pag-asa at kapayapaan sa aming mga puso. Ngayon, ipinagpapasalamat namin ang iyong mga pangako ng buhay, kaligtasan at proteksyon. Ipinagkakatiwala namin ang aming mga buhay sa iyo at naniniwala kami na ikaw ang magbibigay ng kagalingan sa aming mga katawan at kaluluwa. O Diyos, sa bawat hakbang ng aming buhay, kami ay nagtitiwala na ikaw ang magbibigay ng kasagutan at kalutasan. Patuloy kaming nananalig sa iyong mga salita at hinihiling namin ang iyong patnubay, Panginoon. Sa oras ng aming mga takot at pangarap, sa mga pagkakataong kami ay nagdududa, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang magtiwala sa iyong mga pangako. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon, at kami ay magtitiwala sa iyo. Hindi kami maghihintay na mawalan ng pag-asa. Sa iyong mga pangako, kami ay maghahanap ng kalakasan at ng kapayapaan na walang katulad. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng iyong mga pangako, kami ay magtatagumpay at magpapatuloy kami sa kabila ng mga pagsubok. O Diyos, kami ay humihingi ng iyong pagkalinga at kapayapaan. Alam namin na sa bawat sandali ikaw ay kasama namin. Kami ay nagsusumamo na tuparin mo ang iyong mga pangako sa aming buhay.
Tanggapin mo kami sa iyong pag-aaruga at gabayan kami sa aming mga hakbang. Kami ay lumalapit sa iyo nang may tiwala, Panginoon, at naniniwala kami na ang iyong mga pangako ay magaganap sa tamang panahon. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyong walang hangang pag-ibig at katapatan. Lahat ng ito ay iniaalay namin sa iyo at sa iyong pangalan. Naniniwala kami na sa oras na ito, kami ay naririto upang magtiwala at magsimula muli sa iyong mga pangako at pagmamahal. Aming itinataguyod ang aming pananampalataya sa iyong mga salita, at kami ay naninindigan sa iyong pangako ng kapayapaan at buhay. Amen. Habang patuloy nating iniisip ang mga salitang ito, tayo ay nagiging isang katawan ng pananampalataya. Huwag mong kalimutan, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at siya ay kumikilos sa ating buhay sa bawat araw. Ang bawat paghinga mo ay isang pagkakataon upang maranasan ang kanyang pagmamahal at pagkalinga. Tanggapin ang kanyang mga biyaya ngayon at ipagpatuloy ang iyong buhay na puno ng pag-asa at pananampalataya. Ang Diyos ay tapat at siya ay hindi kailanman magtataksil sa kanyang mga pangako. Sa mga oras ng takot, pangungulila o kawalan ng pag-asa, lagi niyang ipinapaalala sa atin na siya ay magpapatuloy sa pagtupad ng kanyang mga salita. Sa kabila ng ating mga pagsubok, makikita natin na ang Diyos ay matapat sa bawat pangako na kanyang ipinagkaloob. Hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan at hindi rin tayo pababayaan. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang pag-ibig, ay patuloy na gumagalaw sa ating buhay, nagdadala ng pag-asa at lakas sa bawat sandali. Huwag mong kalimutan, sa bawat hakbang ng buhay mo, ang Diyos ay kasama mo. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi natitinag. Hindi siya nagbabago tulad ng ating mga kalagayan. Kapag sinabi niya na hindi kanya pababayaan, hindi ibig sabihin na hindi ka makakaranas ng pagsubok, kundi ibig sabihin ay sa kabila ng lahat ng iyon, siya ay magbibigay ng lakas at gabay upang malampasan mo ang lahat ng hamon ng buhay. Ipinagkaloob sa atin ang kanyang mga pangako bilang gabay at kalakasan sa ating mga araw ng pangangailangan. Kapag nararamdaman mong nag-iisa ka o nawawala ang direksyon, ituring mo itong pagkakataon upang magtiwala sa kanyang pangako na siya ay mag-aalaga sa iyo. Minsan, tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok na mahirap intindihin. At sa mga pagkakataong yon, ang ating pananampalataya ay sinusubok. Pero tandaan mo, ang Diyos ay hindi nagkakamali sa kanyang mga plano. Minsan, ang kanyang mga plano ay hindi nauunawaan sa ating sariling mga mata, ngunit ang kanyang mga plano ay laging makatarungan at puno ng kabutihan. Ang ating pananampalataya ay pinapalakas sa bawat pagsubok. Sa kabila ng lahat ng hindi natin nakikita, patuloy na gumagalaw ang Diyos sa ating buhay at ang kanyang mga pangako ay tapat at tiyak. Ang pangako niya ay hindi magbabago sa kabila ng ating mga kalagayan at patuloy niyang tinutupad ang mga ito sa tamang panahon. Kaya't ngayong naririto ka, binibigyan kita ng isang huling paalala. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kung nahirapan ka man sa mga nakaraan, huwag mong kalimutan na ang Diyos ay hindi nagbago. Patuloy pa rin niyang tinutupad ang mga pangako niya sa iyong buhay. Huwag mong tingnan ang iyong mga pagsubok bilang katapusan ng iyong pananampalataya. Bagkus, tingnan mo ito bilang pagkakataon upang mapagtibay pa ang iyong tiwala sa Kanya. Kapag natutunan mong magtiwala, mapapalakas ka ng Diyos at mapapansin mo na ang kanyang mga pangako ay unti-unting natutupad sa iyong buhay. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, may magandang plano ang Diyos para sa iyo. Hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga anak. Ang bawat hakbang na tinatahak mo ngayon ay patuloy na dinala ng kanyang pag-ibig at kabutihan. Huwag mong kalimutan, ang Diyos ay tapat at siya ay laging naroroon upang gabayan ka, magbigay ng lakas at magtulungan ka. Habang ikaw ay nananampalataya sa kanyang mga pangako, makikita mong siya ay tapat sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa bawat hakbang, makikita mo ang kanyang kabutihan at katapatan. Ang pangako ng Diyos sa iyo ay tiyak at hindi magbabago.
Siya ay may mas mataas na layunin para sa iyong buhay at bawat hakbang na tinatahak mo ngayon ay bahagi ng kanyang dakilang plano. Patuloy na magtiwala, patuloy na maglakbay, at patuloy na magtiwala na ang Diyos ay hindi malayo. Siya ay palaging naroroon, nagmamasid at nag-aalaga sa iyo, at ang kanyang mga pangako ay tiyak na magaganap. Ngayon, nais kong magbigay ng isang paalala sa iyo tungkol sa mga pangako ng Diyos na ating tinalakay. Marahil ay dumarating ang mga pagsubok at sa mga pagkakataong iyon, nagiging mahirap maniwala na ang mga pangako ng Diyos ay natutupad sa ating buhay. Ngunit ang Diyos ay tapat at Siya ay hindi nagbabago. Hindi mo kailangang maghintay pa sa isang malayong hinaharap upang makita ang kanyang mga biyaya. Ang bawat pangako na binigkas niya ay totoo at ang mga ito ay natutupad sa tamang panahon, sa tamang paraan. Habang binabalikan natin ang mga aral na ating natutunan, itaga mo sa iyong puso na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay. Ang Diyos ay palaging naroroon, nakikinig sa iyong mga panalangin at nagbibigay ng lakas, gabay at proteksyon. Hindi mo kailangang maghintay pa sa hinaharap upang maranasan ang kanyang mga biyaya dahil ang kanyang mga pangako ay tapat at patuloy niyang ipagkakaloob ang mga ito sa bawat hakbang na tinatahak mo. Huwag mong kalimutan, ang mga pangako ng Diyos ay hindi natitinag. Sa bawat pagsubok Siya ay naroroon, naghahanda ng daan para sa iyo. Sa mga darating na araw, naway magpatuloy kang magtiwala na ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang mga pangako. Ang mga ito ay buhay at aktibo sa iyong buhay at anuman ang iyong pinagdadaanan, laging may pag-asa sa Kanya. Ang Kanyang mga pangako ay magsisilbing ilaw sa iyong landas at hindi mo kailangang matakot sa mga hamon ng buhay dahil ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang. Huwag mong kalimutan na ang bawat pangako ng Diyos ay isang paalala ng Kanyang pag-ibig at kabutihan. Kung ikaw ay nahihirapan o nawawala ang pag-asa, balik loob ka sa kanyang mga pangako. Tanggapin mo ang kanyang pagmamahal at pagkalinga. Huwag mong hayaan na ang mga alalahanin ng buhay ay magtakda ng limitasyon sa iyong pananampalataya. Ang Diyos ay tapat at Siya ay hindi kailanman magtataksil sa kanyang mga salitang ibinigay sa iyo. Patuloy na magtiwala na ang bawat araw ay pagkakataon upang makita ang kanyang mga biyaya at upang maranasan ang kanyang mga pangako na natutupad sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng oras na ito, iniiwan ko sa iyo ang isang hamon, patuloy na magtiwala sa Diyos, patuloy na magtiwala na Siya ay gagabay at magbibigay ng kalakasan sa iyong bawat hakbang. Huwag mong kalimutan, ang Diyos ay tapat at ang kanyang mga pangako ay tiyak na magaganap. Sa bawat pagdapo ng pagsubok, tandaan mo na ang Diyos ay naroroon at ang kanyang mga pangako ay magiging gabay at lakas sa bawat araw. Kaya ngayon, magtiwala ka at hayaan mong ang Diyos ay kumilos sa iyong buhay dahil ang kanyang mga pangako ay buhay at Siya ay laging tapat sa kanyang mga salita. Bilang isang huling paalala, isaisip mo ito, ang Diyos ay tapat at Siya ay hindi magtataksil sa kanyang mga pangako. Kung nagnanais kang makita ang kanyang mga biyaya, magsimula kang magtiwala ngayon, magsimula ka ng magpasalamat at makita mo na ang bawat pangako niya ay tiyak na magaganap sa iyong buhay.